Inumpuhan na ni Mayor Baste, mga kababayan, ng kaso ang mga nagpakulong kay Tatay Digong or nagpakidnap, 'di ba? Papuntang Dahig or ICC. So great move ito, no, sa syempre anak ni Pangulong Duterte, karapatan nila magsampa ng kaso 'yan. And sana po sa kasong ito, ngayon pa lang um, umamin ang mga kinasuhan kung sino ang nag-utos sa kanila. Alam naman natin kung sino ang salarin, tama? Alam natin kung sino ang salarin sa pagpapakulong kay Tatay Digong. Siyempre yung Ngiwi Junior. Pero alam nyo, ulit-ulitin ko, according to Attorney Glenn Chong, ang may kagustuhan na makulong si PRRD noong March 11, ngayong taon lang yan. So 6 months na si Tatay Digong na nakakulong. 6 months and 4 days. Kalahating taon. Para ka ng pinarusahan nun. Right? I don't know kung bakit parang ang inutil ni Kaufman. Hindi humihingi ng payo kay Spokes Harry Roque. Recognize naman ng ICC si Spokes Harry, 'di ba? International lawyer naman si Spokes Harry Roque. So I don't know kung ano ang mukhang alagad na rin ni Manggayang Kaufman na yan. Inutil, right? Alam nyo, anyway, September ngayon, simula sa, I think, 19, 19, 20, 21, 22, 23, tuloy pa rin kahit na delay. Wala, hindi matutuloy ang confirmation of charges ni PRRD sa 23, ngayong buwan. 'Di ba pinospone? Or baka wala nga kasi daw hindi na raw kaya ni Tatay Digong ang humarap sa hearing, right? Sa preliminary hearing ni PRRD or confirmation of charges dahil nag-uulyanin na raw. Unhealthy na raw si Tatay, ko 80 anyos na. Anyway, so going back, ang sabi po ni Attorney Glenn Chong, ang may kagustuhan na makulong si PRRD nung March 11 ay yung babaeng ahas. Bakit? March 8, na-iskandalo siya sa US. May namatay na Pinoy. At hindi yan fake news. Eredero ng isang malaking store sa Pilipinas ang namatay. Na umami naman ang asawa, na appointed naman at may posisyon sa gobyerno ni Ngiwi, na sila ay nagdroga. Dumayo ka na nga lang sa US, gumawa ka pa ng krimen. Hindi ko alam, mukhang nahilot na nila mga kababayan. After 6 months, wala nang balita. Oh. Mukhang nagawa ng paraan, mukhang nagapang, right? Ng mga emisaryo ni babaeng ahas ang US. Wala nang update. 'Di ba? Anyway, sana may himala pang mangyari, no? Sana lumabas ang police report na kasama sa sa gumagamit ng pulburon yung babaeng ahas. So para mapagtakpan po yun, 8 kasi ng Marso nangyari yun, yung pagkamatay ng Pinoy doon sa anemika na bit-bit-bit ng babaeng ahas na yan na naglalakwatsa rin. Parang punong abala ang puki ng ina eh. Dala-dala niya yung lalaking yun na wala namang posisyon sa gobyerno, eme-eme na meron siya doong aktibidades for film showing, whatever, kuning-kuning. O namatay yung binitbit niyang Pinoy. O, so para hindi yun pumutok na balita na yung isinama niya sa US ay na deadball at droga pang kinamatayan, pinakidnap si Tatay Digong. Doon napunta yung baling ng media at ng mga Pilipino. So nagdadalawang isip, according to Attorney Glenn Chong, di ba? Nagdadalawang isip si Ngiwi at saka si Tamba na i-execute yung Oplan Horus. Yun yung Oplan Horus eh. Or yung original name siguro niya, yung Eliminate the Enemies. Di ba? Yung sabi ni Miss Marlica, merong Oplan Eliminate the Enemies, and then nagkaroon ng parang Oplan Romanov, right? Operation Romanov, yung galit na galit si VP Sara. Oh, and then baka pinalitan na ng pangalan, Oplan Horus. Yung Horus po ay isa sa mga Egyptian god na nagta-transform into ibon. Ang mga Duterte, known as, di ba, Agila ng Davao or ng Mindanao or Agila ng South. So, yun yung parang doon kilala mga Duterte, Eagles of Davao.
Anyway, ang monkey eating eagle ay nasa Davao, okay? And then si Ngiwi naman daw ang tigre ng norte. So baka tinawag na Oplan Horus yung balak na pagkidnap kay Tatay Digong. Pati si Senator Bongo, 'di ba? Tsaka si Bato kasama sa Oplan Horus, mukhang hindi nila tinuloy. Para kasi na-booking eh. May document na lumabas eh, parang summary ng gagawin. Ang pagkakaalam ko mga kuya, hindi yun summary eh. Parang one page lang yon of the 70 to 80 pages of Oplan Horus na pinablish ng media ng Pilipinas, print media. If not Manila Bulletin, Philippine Daily Inquirer, I don't know kung anong print media yun. Sila yung nag-leak nun eh. Pinablish nila. So, kaya siguro hindi tinuloy yung pagpapakulong din kay Senator Bato at saka kay Senator Bongo papuntang ICC. Then sinabi rin ni VP Sara na nakita niya yung listahan na yun ng Oplan Horus, nasa hulihan yung pangalan niya. Kasama si VP Sara sa gustong ipakulong sa ICC, mga tatkuya. So, with that in mind, sino ang nagpakulong? Tama kaya ang sinabi ni Atty. Glenn Chong na ang babaeng ahas ang promotor ng pagkidnap kay Tatay Digong para pagtakpan yung krimen na nangyari sa US na may namatay siyang binitbit na kasama. 44 anyos lang yung namatay, bata pa, no? Oh. So, si Mayor Baste nagsampa na po ng kaso. Okay? At sana ang 5 taong ito, ilan kaya? 5 nga ba? Well, yun yung lumabas sa hearing ni Mangga, di ba, bago election, 5 tao yung sino-sino. Si Torre, si Boying Rimulya, another Rimulya, si John Vic, na poging-pogi, na crush daw yun ni Anis. Ni babaeng. So, si Torre, si Boying, si John Vic, si Lacanilaw, at saka si Marbil ng AFP, right? Oh, 5 yan yung parang pinapunta sa Senate hearing ni Mangga. Oh. So ano sabi din eh sa balita ng News 5? Kidnapping, arbitrary detention of ex-President Duterte. Kinasuhan ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte ng Baste Duterte sa Office of the Ombudsman. Kaya gusto nilang paltan yung ombudsman sa ombudsman. Si dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III at ilang miyembro ng gabineta ni President Ngiwi M. Ayon kay Attorney Israelito Torion, kaugnay ito ng umano'y kidnapping at arbitrary detention kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang isuko siya sa International Criminal Court noong March 11 nga po. Huwag niyo kalilimutan yung petsang yan. O, di ba? Hindi naman mahirap ang numbers, lalo na lagi kayo nanonood sa Principesa, hindi kayo matatakot sa mga numbers. Pampadali ng buhay ang numbers. Huwag kayo matakot sa math. At sa mga numbers. Bukod kay Torre ay kinasuhan din sina Interior Secretary John Vic, dito pala pangalan, John Vic Rimulya, Defense Secretary, kasama si Gibo, mga ating, yung merong passport na or passport ba or citizenship sa Malta? Malta citizen, di ba? Citizen na ng Malta si Gibo. Gibo Chodoro, Secretary Eduardo Anyo, Justice Secretary Boying Rimulya, Justice Undersecretary Nicolas Felix T, Police General Romel Marbil, yun nga, si Romel L. Francisco Malbir, Police Brigadier General Jean Fajardo, yung babaeng may nunal, na spokesperson ng PNP, at iba, marami silang kinasuhan, mga ating. Ay, very nice, very nice. Okay? Tingnan ko nga yung mga pangalan. Ayun nga, Juan Victor pala si John Vic, Gibo Chodoro, Eduardo Anyo, Crispin Remulla, Nicolas Felix T, Romel Marbil, Nicolas Deloso pa, Torre. Si Nicolas Deloso Torre, si Torre pala yun. Marcos Lacanilaw, yung di umano ay taon ng babaeng Anthony D. Alcantara, Richard Anthony Fadulion, Police Brigadier General Jean Fajardo, yung may nunal,
John Does and Jane Does. May iba pa, may mga babae pa at lalaki. Oh, kasi pinakidnap si Tatay Digong, tapos arbitrary detention, walang kasalanan, 6 months nang nakakulong ang ating dating Pangulo. So tama ang move ni Mayor Baste, kasuhan ang mga nagpakulong. Sino kaya sa mga nabanggit na pangalan ang aamin kung sino ang mastermind? Mapanagot kaya ang utak sa pagpapakidnap kay PRRD? So far mga kababayan, si Ngiwe hindi pwedeng kasuhan, hindi pwedeng makulong. Okay? Dahil immune si Ngiwe sa kaso. Pero kung hindi man makulong si Ngiwe, this is ground for impeachment. Dapat makaramdam ng safety ang isang Pilipino habang nananahan sa Pilipinas dahil po protektahan siya ng administrasyon, okay, ng nakaupong Pangulo. Kahit sinong Pilipino dapat hindi mapakialaman ng foreign powers, foreign entity, whatever that is. Walang karapatang sumausaw at maghari-harian sa Pilipinas ang foreign powers. Pero ang ginawa ni Ngiwi, isinuko pa niya si PRRD nga pala. Ang pagkakaalala ko dyan, si Ngiwi yung nag-request sa ICC na magpadala ng Interpol sa Pilipinas para kunin si Tatay Digong. Dinidinayan ni Ngiwi. At Ngiwi, kung mali ang ginawa ng mga tao mo, yung mga nabanggit na pangalan, kung mali, dapat may parurusahan ka eh. Wala kang pinarurusahan, approve sa'yo na natanggal ang tinik sa lalamunan mo. Kasi hanggang si Tatay Digong ay nasa Pilipinas and pupunta sa mga rally or maybe magpa-interview o kaya, di ba, may vlog pa naman si Mayor Baste, right? May vlog lagi si Mayor Baste, may podcast. Tuwing magsasalita si Tatay Digong, alam niyo yan, libo-libo ang nanunood. Kaya nga tinanggal yung programa nila sa SMNI ni Pastor Quiboloy. Pati si Pastor Quiboloy pinakulong. Tuwing bubuka ang bibig ni Tatay Digong, nakikinig ang mga Pilipino sa kanya at nangangamba si Ngiwi. Maybe that is one of the reasons kung bakit okay sa kanya na nakidnap si Tatay Digong. Tanggal ang isang tinik sa landas niya. Si VP Sara na lang ang hindi pa naaalis na tinik sa kanyang landas. Pero eto ngayon si Mayor Baste, gumagalaw ng kanyang chess moves. Ituro kaya ng mga nabanggit na pangalan si babaeng ahas? O kaya si Ngiwi? Dapat na ba siyang ma-impeach? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.